Anong hayop yung pwede siyang sumama sa mga ibon, pero hindi siya pwedeng maging ibon? Pwede rin siyang sumama sa mga daga, pero hindi siya pwedeng maging daga. Anong klaseng hayop yun? Kung tawagin yan ay paniki. Bats. Now, nais ko pong ibahagi ang isang buhay ng taong nasa banal na kasulatan na siya'y katulad ng isang paniki ng Diyos. Nais ko buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Kings chapter 5. Ano pa basahin nating bahagi ng kasulatan ay ang verses 20 to 27. Ngunit si Gehazi, na lingkod ni Eliseo, na tao ng Diyos, ay nagsabi, tignan mo, pinalampas ng aking Panginoon ang naamang ito na taga-Syria sa di pagtanggap mula sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Habang buhay ang Panginoon, hahabulin ko siya at kukuha ko ng kahit ano sa kanya. Kaya't sinundan ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman na may humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karwahe upang salubungin siya at sinabi, lahat ba'y mabuti? At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon upang sabihin na may kararating pa lamang sa akin mula sa lupaing mabulol ng Ephraim na 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Bigyan mo sila ng isang talentong pilak at 2 pampalit na binsan. Sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana ang 2 talento. Kanyang hinimok siya at ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, pati ang 2 pampalit na bihisan, at ipinasan sa 2 sa kanyang mga tauhan na nagdala ng mga iyon sa harapan ni Gehazi. Nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya mga iyon sa kanila at itinapon niya sa bahay. Pinahayod niya ang mga lalaki at sila'y umalis. Sila'y pumasok at tumayo sa harapan. Siya'y pumasok at tumayo sa harapan ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nang galing, Gehazi? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. Ngunit kanyang sinabi sa kanya, hindi ba sumama ako sa iyo sa espiritu na ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karwahe upang salubungin ka? Panahon ba upang tumanggap ng salapi at mga bihisan na mga olibuhan at mga upasan ng mga tupa at mga baka ng mga aliping lalaki at babae? Kaya't ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At siya'y umalis sa kanyang harapan na isang ketongin na kasing puti ng niyebe. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po'y nanalangin. Panginoon, muli naming inilalapit sa inyo ang aming mga puso. Buksan po niyo ito at ihayag sa aming mga mata ang nilalaman nito sapagkat kadalasan ang aming puso'y mandalaya. Hindi namin paunawaan, ngunit kayo lamang ang nakakaunawa. Gamitin po ninyo ang mga salita ninyo upang makita namin ang nilalaman ng aming mga puso. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi po sapat na makasama ka o makasama isang tao sa totoong iglesia. At hindi rin sapat na magkaroon ka ng tunay na pinapakinggang pastor. At hindi rin sapat na magkaroon ka lamang ng tamang kaunawaan tungkol sa tamang aral ay sasabihin mong Kristiyano ka na. Hindi pagbabagong moral o asal o pagbabago ng relihiyon ang Kristyanismo. Kundi ang Kristyanismo ay isang bagong kapanganakan, isang bagong
pagkatao na gawa ng Diyos. Ang totoong Kristiyano ay may malinaw na pagkakaiba sa larangan ng buhay, panloob, at panlabas. At dahil kung tignan natin, gusto kong kunin ang tatlong pagkukumpara. Una, tignan natin si Gehazi kumpara kay Eliseo. No, ayon sa konteksto ng bagay nito, alam natin na itong si Naaman ay dati siyang may ketong isang general ng isang bansa. Subalit, yung kanyang misis, yung kanyang asawa, noong sakupin nila ang Ehipto, nagdala ng katulong. At ang katulong nitong asawa ni Gehazi ay isang Israelita. At nung makita ang kanyang amo na panay ketong, siya ay nagpatutuo na sa kanyang bayan mayroong totoong Diyos at may totoong propeta ng Diyos. At kung ang aking amo ay pupunta roon upang siya ay ipanalangin, tiyak siya ay gagaling. At itong si Naaman, naniwala. At nagpaalam siya sa kanyang hari na pupunta ako sa Israel sapagkat mayroong propeta roon na maaaring magpagaling ng ating karamdaman. At nangyari na. Sa madaling salita, pinalubog ni Eliseo itong si Naaman ng 7 ulit sa Ilog Jordan. At nangyari nga na ang kanyang balat ay tulad ng balat ng isang batang bagong silang sa kanyang karamdaman. Yan si Naaman. At si Eliseo ay mayroon siyang katiwala. Ang pangalan ay si Gehazi. At dahil itong si Naaman matapos na siya ay gumaling sa kanyang ketong, na mismong hari na kanyang amo sa Syria ay nagbigay sa kanya ng kayamanan. Nagpadala ng mga kayamanan kung sakaling bayaran ang magpapagaling sa kanya. Ngunit nung alokin ngayon ni Naaman si Eliseo para ibigay yung kayamanan, tinanggihan ito ni Eliseo sapagkat ang kanyang paglilingkod ay hindi bayaran, hindi pera kanya inaano. At nang makita ito ni Gehazi, hindi niya nagustuhan ang ginawa ng kanyang Panginoon. So, tingnan natin si Gehazi. Ano ibig sabihin ng pangalang Gehazi? Ang pangalang Gehazi, ang ibig sabihin is Valley of Vision. Isang lambak ng pangitain. Ibig sabihin, may malawak na pangitain itong si Gehazi. Ang ganda ng kanyang pangalan. Ikalawa, tignan natin ang katayuan o kalagayan ni Gehazi. Ang kanyang kalagayan ay masasabi natin mapalad siya. Bakit kanyo? Sapagat siya ay nasa totoong lingkod ng Diyos. Tapat na lingkod ng Diyos. At dahil siya ay katiwala ng lingkod ng Diyos, nakakaranas din siya o nasa biyaya siya ng Diyos. Sapagat kung ang isang lingkod ng Diyos ay binibiyayaan ng presensya ng Panginoon, kasama na ang lingkod at kasama itong si Gehazi. At hindi lamang yun, dahil si Gehazi ay lingkod ng isang totoong lingkod ng Diyos, nalalasit din niya ang mga gawang espiritu ng Diyos. Tulad ng mga proteksyon, kung aking babasahin sa kasaysayan, sila ay nasa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Una, may maganda siyang pangalan. Ikalawa, may maganda siyang
kalagayan. Pero ikatlo, may masama siyang puso. Nalagtad ang kanyang puso. Paano natin masasabing masama ang puso niya? Unang-una, verse 20, ganito ang sabi niya, matapos tanggihan ni Eliseo ang suhol o payat ni Naaman, ang katwiran ni Gehazi, ganito sa verse 20. Ngunit si Gehazi, na lingkod ni Eliseo, na tao ng Diyos, ay nagsabi, tingnan mo, pinalampas ng aking Panginoon ang Naamang ito na taga-Syria. Now, sa kanyang kalagayan, nasa totoo siyang lingkod ng Diyos, pero hindi na bago ang puso niya. Masama pa rin ang puso niya. Sumasalungat siya sa desisyon ng lingkod ng Diyos. Sinasabi niya, hindi tamang ginagawa ng lingkod ng Diyos nito. Pinag-isipan niya si Eliseo na isang pabaya na lingkod ng Diyos. Hindi pinagbayad si Naaman, kayong tama lang naman ang katwiran niya. Pero kung titignan natin, tama lang talaga na dapat magbayad si Naaman. Nararapat lamang, bakit sino ba si Naaman? Si Naaman ay isang Syriano, isang Syrian, malupit na kaaway ng Israel. Pangalawa, hindi lamang siya basta Syrian, kundi dayo pa, dumayo sa kanilang bayan. At higit sa lahat, kaaway ng Israel. Dagdag pa rito, pagano pa. Pagano itong si Naaman, ay dapat lang talaga magbayad dito. Sapagat si Gehazi ay isang Israelita. Ngunit, sumasalungat sa desisyon ng lingkod. Ikalawa, hindi lamang sumasalungat sa desisyon ng lingkod, sumasalungat sa tunay na pananampalataya. Verse 20 again. Ang sabi sa kalagitnaan, tignan mo, pinalampas ng aking Panginoon ang Naamang ito ng taga-Syria sa di pagtanggap mula sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Sabi niya, habang buhay ang Panginoon, ahabulin ko siya at kukuha ko ng kahit ano sa kanya. Salungat sa pananampalataya sapagkat hangad niya ay pakinabang. Kaya verse 21 na sabi, kaya sinundan ni Gehazi si Naaman. Siguro tumatakbo ito. Ngunit, nakita si Naaman. Nang makita ni Naaman na may humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karwahe upang salubungin siya at sinabi, lahat ba ay mabuti? Is it well? Ang sagot niya, it is well. Yun lang, kaawit lang natin, it is well. Ang kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Pagkatapos sinundan niya, alam mo, sinugo ako ng aking Panginoon upang sabihin na may kararating pa lamang sa akin mula sa lupaing mabulol ng Ephraim na 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Bigyan mo sila ng 1 talentong pilak at 2 buong pampalit na bisa. Galing. Wala sa pananampalataya. Salungat sa totoong pananampalataya. Isa siyang sinungaling. At ginamit pa niyang pangalan, it is well. Mabuti naman ang lahat sa Panginoon. Kaya hindi lahat ang nagsasambit ng pangalang Panginoon ay masabi nating mayroong pang puso. Ang paniniwala ni Gehazi na ginamit niya ang Panginoon, sabi niya, buhay ang Panginoon! Hahabulin ko siya. Paniniwala niya, nasa panig siya ng Panginoon. Dahil nakakabanggit siya ng Panginoon tulad ng pagkakabanggit ng kanyang amo na isang propeta. Kaya hinabol niya ang kayamanan. Ikatlo, hindi lamang siya sumasalungat sa desisyon ng lingkod ng Diyos, sumasalungat pa siya sa tunay na pananampalataya, at pangatlo, sumasalungat siya sa katapatan. Siya ay
mapanlit lang. Verse 22, nung sabihin ni Naaman, is it well? Lahat ba'y mabuti? Ang kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Well, totoo talaga lahat mabuti, pero sama ng kanyang puso. Nagsimula na siya. Alam mo, sinubo ko na aking Panginoon. May bisita kasi siya sa dalawang binata eh. Bigyan mo siya ng isang talentong ginto at mga pares na mga misan. Now, Syria, alam mo natin ang isang talent, 1 talent of gold, katumbas ng isang taong sweldo. At pagkatapos, yung mga suot ng mga Syriano, mga imported yan, panghari talaga. Magaganda. Hindi po ukay-ukay, mga kapatid. Hindi ito RTW. Talagang imported ito. Ang mga barong ito. At ito ang kanyang hinahan. Sabi niya, lahat ay mabuti. Salitang reliyoso, praise the Lord. Hallelujah. Ang buti talaga ni Lord. Ang bait talaga ni Lord. Alalahanin palagi si Lord. Salitang reliyoso. At sabi niya, sinuko ako ng aking Panginoon. Marami po sa panahon ito na sila daw ay sinuko ng Panginoon. Para mangolekta ng pera sa bus, mangolekta ng pera sa plaza, paglilingkod daw sa Panginoon. Kaya mabigat dito, si Naaman is a very generous man. Tingnan nyo, paano naging generous ito? Ang sabi ni Gehazi, ang sabi niya, bigyan mo sila ng isang talentong pilak at 2 pampalit na bisan. Pero ang sagot ni Naaman, 23, sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana ang 2 talento. Dinoble. 2 talento, kanyang hinimok siya. Pinakiusapan pa. Sabi ni Naaman, sige na, please, 2 talento na. Pero tumawad, pero nagdagdag. At ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, pati ang 2 pampalit na bisan. Okay na. Pero hindi pa sapat ang ginawa ni Naaman. At ang sabi, at ipinahasan sa sa kanyang mga tauhan na nagdala ng mga iyon sa harapan ni Gehazi. Pag nasa pa si Gehazi, sa harapan, ibig sabihin, hanggang sa bahay ni Gehazi, pinapasan pa ni Naaman sa kanyang 2 tauhan ang hinihingi ni Gehazi. So, wow, yan ang generous. Para ma-apply natin ito sa Matthew na sabi kung kayo'y pinapasan ng 1 milya, takboy mo ang 2 milya. Pag hiningi sa inyo 1 saplot, sama mo na pati balabal. Magklase si Naaman, no? Magklase. Pero yung lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon, lingkod ng Diyos, kaya pa rin, paligid. Paligid talaga. So nakita natin pagkakaiba ni Gehazi at saka ni Eliseo. Si Eliseo, hindi tumatanggap ng bayad. Si Gehazi, naghahabol ng bayad. Now, secondly, ito naman natin, si Naaman kumpara kay Gehazi. Si Naaman kumpara kay Gehazi. Una-una, sino si Naaman? Verse 21, ang sabi, kaya't sinundan ni Gehazi, si Naaman, nang makita ni Naaman na may umahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karwahe upang salubungin siya. At sinabi, is it well? Verse 23 hanggang 25, sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana ang 2 talento. Kanyang hinimok siya at ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, pati ang 2 pampalit na bisan, at ipinaksan sa 2 sa kanyang mga atawan na nagdala ng mga iyon sa harap ni Gehazi. Nang siya dumating sa burol, kinuha niya ang mga iyon sa kanila at tinagos niya sa bahay. Pinahayod niya ang mga lalaki at siya'y umalis. Unang-una, basahin natin sa verse 1 kung sino si Naaman. Nakita natin, very generous si Naaman.
Pero sino ba talaga si Naaman sa kanyang buhay? Verse 1, chapter 5, si Naaman na punong kawal na mukbo ng hari ng Syria. Isang dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan, subalit siya ay kitongin. Ano mapapansin natin dito kay Naaman? Si Naaman hindi basta-bastang tao. Siya ay mataas na klase ng tao. Isa siyang prime minister ng kanilang bansa. At siya ay tinataas mismo ng kanyang Panginoong hari. Iginagalang na tao ito dahil sa biyahe ng Panginoon. Makapangyarihang lalaki, magiting, ang kapintasan na lang ay kitongin. Kumpara natin kay Gehazi, walang katiting. Wala sa katiting itong si Gehazi kay Naaman. Isang taong malakas, makapangyarihan. Mayroong kapangyarihan mismo sa kanyang sarili. Ang kaisa-isa ng pagkakataon ang kapintasan kitongin. Pero ating kumpara ang ketong ni Naaman at sa ketong ng karuan ng puso at puso ni Gehazi ay mas matindi si Gehazi. Ikalawa, punong kawal itong si Naaman. Ikalawa, mapapansin natin na itong si Naaman, siya isang mananampalataya. Kaya lang aking nagkwento kanina, naging mananampalataya ito dahil mayroong isang katulong na babae, teenager, na nagpatotoo ng kanyang pananampalataya. Hindi yung sabi sa verse 2, ang mga taga-Syria, sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagita. Dalagita ito, yung people. Mula sa lupain ng Israel at siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. Karamihan ng mga dalagita mahihiyain yan. Mahinhin. Totoo to. Mahinhin itong babae ito. Kaso lang, pagdating sa kanyang pananampalataya, nakikita niyang may nangangailangan, hindi siya tumahinig. Ang sabi sa verse 3, sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y naroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria. Kanyang pagagalingin siya sa kanyang keto. Mga kabataan, dalagita, maaari kayong magamit ng Panginoon para sa kaligtasan ng iba. Ano nangyari? Yun lang maikling salitang yun. Ng pagtotoo nitong dalagitang ito. Ano nangyari kay Naaman? Verse 4, kaya't si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon, hari, kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. Yung sinabi ng dalagita, nakarating doon sa presidente. Nakarating doon sa king. At ang sabi niya sa verse 5, at sinabi ng hari sa Syria, tinan mo pati yung hari ng Syria, umayo ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya siya'y humayo at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagandang bisa. Now, naging mananampalataya itong si Naaman dahil sa isang dalagita na nagpatotoo. At dahil dyan, nagpunta itong si Naaman kay Eliseo. Bagamat hindi siya hinarap ni Eliseo, nag-utos lang, kanino? Sinutusan? Si Gehazi. Inutusan na sabihin mo kay Naaman, pumunta sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 ulit sa ilog na yon na napakarumi. Ba nagulat si Naaman, ano? Palulubugin mo ako ron ng 7 beses sa ilog na yon na nagputik sa dumi ng mga hayop? Bakit hindi na lang doon sa ilog Parpar? Napakalinis, malakristal. Pero sabi ng isang katulong niya, isang kasamang sundalo, Panginoon, kung kayo'y utusan na pumatay ng 1,000 kaaway, gagawin niyo ba? Ay, oo naman. Ito lang lulubog ka lang sa tubig, hindi mo gagawin. At dahil sa paniniwala, sa patotoo ng dalagita, lumubog itong si Naaman 7 beses
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. At nagulat siya na siya ay nabago ang kanyang parang. Lumusong sa ilog dahil sa pananampalataya. Verse 14. Kaya lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Nabago siya sa panlabas. Nabago kaya ang panloob ni Naaman. Tama kayang panampalataya. Verse 15. Tignan natin. Pagkatapos, siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos. Bumalik siya kay Eliseo. Kasama ang kanyang sundalo. Siya dumating, tumayo sa harapan niya. At kanyang sinabi, ngayon, nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel. Kaya tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Punong-puno ng panampalataya si Naaman. Ngayon na patunayan ko, walang ibang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat maliban ang Diyos ng Israel. Kaya itong si Naaman ay mananampalataya. At bunga ng kanyang panampalataya, bukas palad siyang magkakaroon. Kaya sabi niya sa verse huling-huli, kaya tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Generous man. At hindi lamang siya mananampalataya. Hindi lang siya binago sa kanyang panlabas na anyo. At siya ay binago rin sa panloob. Verse 21, itong si Naaman ay naging mapagpakumbaba. Verse 21, kaya sinundan ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman na may humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karwahe upang salubungin siya. Pero mo isang general, isang makapangyarihan, isang mandirigma, bababa lamang sa kanyang sinasakyan para salubungin yung humahabol sa kanya. Tanda yan ang isang pagpapakubaba. Minsan sa atin, Kristiyano na tayo. Kung tayo mataas ang katungkulan, kadalasan yung ating pagiging mataas katungkulan ay nanatili pa rin mataas tayo sa ating isipan. Maaari kayong may nakilala kayong mga mananampalataya, kung sino pa yung mataas ang katungkulan, siya pa yung mapagpapababa. Ito si Naaman. Siya isang totoong binagong puso. Paggalang siya. Ito kanyang pagbaba ay tanda ng kanyang paggalang sa lingkod ng Diyos. Bagamat hindi direkta si Eliseo ang humabol sa kanya, kundi ang mismong alipin ng propetang Eliseo ang humabol, pero iginalan pa rin. Minsan mga kapatid, mayroon din mga taong kailangan mo igalang kahit alam mo, hindi ka nakakyak na siya isang totoong Kristiyano. Nung tanda ng kanyang pagpapakumbaba, punong-puno siyang kagalakang hinarap itong si Gehazi. Binati niya, lahat ba'y mabuti? Is it well? Napakasarap mo siguro na tayo mismo, pag may mga kapatid tayo na medyo malungkot at mas magandang sabihin, kamusta ka na? Is it well? Mabuti ba ang lahat? Ano bang problema mo? Pero pag sinabi niya, it is well. It is well. Well, pag sinabi niya ang sagot na niyon, well, okay. Pero pag kami sinabi, hindi okay. Hindi mo siguro masamang magtanong tayo ng 1 hanggang 2 minuto. Ano bang naging problema? Napakasarap tumod. Pagka mabigat ang puso ko at may lumapit, gusto, basta ka na. Okay lang. Idol, gano'n ka okay? Okay lang. Diba? Sinasagot ko talaga yan. Kung sabi, okay po ka, pastor. Hindi talaga okay. Pangatlong sagot yun, sasabihin talaga, hindi talaga okay. Alam mo, seryoso na siya.
Napakasarap nun. Minsan makakita ng mga kapatid na masaya-masaya, no? Tanungin mo, sis, kamusta ka na? Okay lang ba? Makikita umiiyak na. Mga kapatid, huwag mo nang bitawan. Alam mo, kailangan niyang tulong. That's God's providence na nandun ka sa tabi niya. Kailangan niya. Kailangan niyang tulong. Itong si Naaman, bagamat mapagkunwari ito si Gehazi, pero talagang respect niya, in-honor niya itong tao nito. Siya ay mapagpakbaba. Tanda ng bago, no? Binagong puso. Mapagpakbaba. At hindi mapagduda. Wala siyang duda. Tingnan sa verse 22-23. At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Pero sabi nito si Gehazi, sinugo ako ng aking Panginoon upang sabihin na may kararating pa lamang sa akin mula sa lupain mapuro ng Efraim ng 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Bigyan mo sila ng isang talentong bilang at 2 pampangit na pisan. Ano sagot ni Naaman? Okay. Hindi niya sabi, totoo mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi. Wala siyang duda. Makikita natin sa sagot niya. Sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana ang 2 talento. Kasi sinabi naman talaga yan sa Proverbs. Sa 1 Corinthians 13. Love, believe all things. Pero hindi sinabing trust all things. Basahin niyo yun. Walang sinabi ron that love, trust all things, but believe all things. Yan ang pag-ibig. Naniwala itong si Naaman. Natutuwa sinasabi ni Gehazi. Siya magbabayad sa Panginoon niya. 2 talento. Kaya pinilit naman naman, please, tanggapin mo na ito, 2 talento bigay sa iyo. 2 pa. At mayroon pang kasamang bisan. At sinabi niya, huwag ka mong alis, huwag ka mong alis. Dali kayo, 2 katulong dito, pasahin niyo ito. Ang bigot-bigot si isang talento. Pasahin niyo, halin niyo sa mismong pintuan ni Gehazi, doon sa burol. Kaya ang burol po, ibig sabihin niyang tahanan ng propeta. Nandun, si Gehazi na natira. Dahil ang isang katulong sa isang propeta, dapat 24/7 nandiyan sa tabi ng prophet. Hindi siya dapat umiwalay. Dahil pag umiwalay siya, maaaring ang propeta maghahanap sa kanya. Kaya pinasuko, pinagdala pa mismo sa harapan ni Gehazi. Tingnan natin si Naaman po para kay Gehazi. Si Naaman punong kawal pero nagpakababa sapagkat siya'y mananampalataya at hindi mapagduda. Pero si Gehazi, anong ginawa ni Gehazi? 24. Nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya ang mga iyon. Kinuha ni Gehazi yung mga ginto. Sa kanila at tinago sa bahay. At pagkatapos pinahayo niya ang mga lalaki. At sila'y umalis. At 25, siya'y pumasok at tumayo sa harapan ng kanyang Panginoon. Agad-agad tumayo siya. Natanda natin, bahay ng propeta ang burol. Na siyang tinitirahan ni Eliseo, na doon din nakatira itong si Gehazi. Tinago pa niya. Meron tayong isang taong kaduda-duda rin na nagtago ng kayamanan sa gitna ng kanyang titirahan. Sino yun? Si Akan. Si Akan. Alam ng buong pamilya, kasalanan niya. Ginawa ni Akan, kasalanan. Breadwinner siya. Kaya tahimik lang yung kanyang buong pamilya. Kaya pagdating sa paghahatol, buong pamilya kasama sa parusa. Ngayon, itong si Gehazi, pagkatapos niya matago yung kanyang inulimba, agad siya nagpunta sa tabi ni Eliseo dahil, kaya nang sinabi, hindi pwedeng umalis ang katulong ng isang propeta dahil yun ang kanyang sinumpaang katulong. Ngayon, tignan natin naman si Eliseo. Ikatlong pagkukumpara. Si Eliseo ay may kukumpara natin kay Jesucristo. Kay Jesus Christ. Unang-una, si Eliseo ay propeta ng Diyos. Tulad
katulad ni Kristo, the prophet. Si Christ ang the prophet. Ibig sabihin po ng prophet, lingkod ng Diyos, si Eliseo, tulad kay Kristo, nakakakita ng lihim ng puso at nakakabasa ng lihim na isipan ng tao. Madalas natin nakikita yung narinig na mayroong nag-uusap-usap ng mga Pharisees, malayo si Kristo, pero sagot ni si Kristo, bakit nyo sinasabi yan sa inyong mga puso? Nagugulat sila, bakit niya alam ang kanilang pinag-usapan o anong laman ng puso? Because Christ is God. Tulad kay Eliseo, kumpara kay Kristo, siya isang propeta. Kaya nakakabasa rin siya ng isipan at nakakarinig siya ng tibok ng puso. Ang itong si Gehazi nagmadali para huwag mahalata na siya umalis. Verse 25, at siya pumasok at tumayo sa harapan ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka galing, Gehazi? Sino yung nagtatanong gano'n nung makatapos yung magkasala? Familiar sa inyo? Where are you? Adam? Ang Panginoon. Di ba? Hindi na umorda, hindi niya alam. Pero tanong ng Diyos kay Adan, nasaan ka na ngayon, Adan? Di ba? Kaya din sasabihin mo sa mga anak mo eh. Sabihin mo, naku, kang malikot ha, huwag tatakbo, madadapa ka, madulas yan, madulas. Eh, tumakbo pa rin. Bang! Tumingala, iyak. O, nasaan ka ngayon? Di ba? Yun ang tanong mo, hindi na lugar, hindi alam nung hindi mo alam na ang anak mo, hindi tinatanong mo ano mo yun ang position mo dahil masuway ka. Ang tanong dito ni Eliseo, Gehazi, nasaan ka na galing, Gehazi? Ano sagot niya? Ang iyong lingkod ay walang pinaruna. Ang iyong lingkod wala mang pinuntahan eh. Na mga anak, maaari mong sabihin niya sa tatay, sa nanay mo, tatay mo, hindi mo kumalis ah. Pwede mo natin mabola yung ating mga magulang. Hindi ka umalis. Eh, tansyado mo eh. Si nanay punta palengke, punta pa yun ng butika. 3 oras. 3 oras. Pwede mo na ako mag-computer sa bahay. Kahit 1 oras na. Ako parating yun, tama na. Saan ka galing? Hindi na ngayon, dito lang sa bahay. Pwede natin nakuha yung ating magulang dyan. Pero pagdating sa mga propeta ng Diyos, o sa Diyos, hindi mo pwede madaya sila. Anong sagot ni Gehazi? Hindi po ako umalis. Anong sagot ng propeta? Ang sagot ng propeta, alam na alam. Mayroong pag-aatong. Verse 26, ngunit kanyang sinabi sa kanya, hindi ba sumama ako sa iyo sa Espiritu nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karuwahe upang salubungin ka? Sabi nito ni Gehazi, kasama ko ba siya? Sabi niya sa'yo, di ba't kasama mo ko? Nung pumunta ka ron sa kay Naaman. Hindi makapaniwala si Gehazi na nalalaman ng lingkod ng Diyos kung saan siya nagpunta, ano ang kanyang ginagawa. So, parang sinabi ni Eliseo kay Gehazi, nakita ko lahat at narinig ang transaksyon ginawa mo kay Naaman. Na lahat, nakita ko lahat ng transaksyon mo, ang business mo. Ingat din tayo sa mga business natin, paano tayo nagipag-deal sa mga tao. Magkano po ito? 300. Man naman, pwede tumawad. 200 na lang. 250. 200 na lang po. O, 220. Wala naman tutubuhin yan. 10 piso na lang. Tungtuwa naman yung ano ba? Nakatawan po 20. Yung pala binili 50 na. Puro na. Mag-ingat tayo dyan.
Paano tayo nagtatransact ng business? Ang sabi sa Proverbs 15. Proverbs 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. Ingatay niya. Maring madaya natin ang kapwa-tao natin, pero hindi ang Diyos. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. At ang sabi sa Hebreo 4:13, walang nilalang na nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Magsusulit tayo sa Panginoon. Sinabi rito ni Eliseo kay Gehazi, Gehazi, alam ko ang ginawa mo, nagpaalunod ka sa kasakiman. At ang kasakiman is the root of all evil. Kasakiman ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Isa siyang, si Eliseo ay isang matuwid na propeta kung pumatol. At yan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na maaaring nagtatagumpay tayo sa ating mga maling ginagawa, sa ating mga transactions. Kung ano yung pupuntahan natin, sino tayo, ilang taon tayo, anong educational attainment natin. Lagay mo ng engineer ka, nagtapos ka ng 3 kurso, pwede yun. At kung paano kang bumati sa mga tao, paano ka mambola sa mga tao, pwede yun. Ang gagawa mo yun. Bali magtagumpay ka. But, mismo ang Diyos, kaya ng ating sinabi, nakamasid ang kanyang mga mata sa mabuti at masama. At tayo'y magsusulit sa kanya. Matthew 12:35-37, ganito ang sabi, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, sabihin sa kanyang puso. At ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Kung masamang puso, masama talaga lumalabas. 36, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. 37, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan. Gaano ba naman sabihin ni Gehazi, ano naman hinayang ko sa dinahin ko, hindi tinanggap kailangan ko po sana. Pwede po ba yun? Kumuha ko ng dito. Hindi. Nagdaya, nagsinungaling, lahat ng ginawa ni Gehazi. Ang sabi dito sa ating binasa, ayon sa ating pananalita at gawa, igagawa ng aton. Igagawa ng aton. Sa kasinungalingan at kasakiman ni Gehazi, nakatatay ang paghahatol sa kanya. Ano pong hatol ni Propeta Eliseo sa kanya? Verse 27. Kaya't ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Hindi lang para kay Gehazi makakapit ang ketong, pati na sa kanyang mga magiging lahi. Kaya nga sabi sa 10 Commandments, sa 4th Commandment, hahatulan ng Diyos ang mga magulang. Bibisitahin niya hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ang hindi nagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang araw ng Sabat. Kaya ano nangyari kay Gehazi? Namuti ang buo niyang katawan. Hindi
hindi po maganda ang mapanlamag. Hindi maganda magsinungaling. Hindi maganda ang makalamang dahil sa masamang hangarin. Kaya sa ating pong pagtatapos, nasasabi ko ang ilang mga leksyon. Ang mapasama sa isang iglesia ay hindi katiyakan ng kaligtasan. Hindi katiyakan na ikaw ay ligtas dahil ikaw ay nasa tamang iglesia, nasa tamang pangangaral, nasa tamang doktrina. Kailangan dito ang bagong puso at bagong buhay. Mayroong pagbabago. Kaya po ikaw wala pang tamang relasyon sa Panginoon. At nag-aakala ka dahil matagal ka nang umaatin. Ligtas ka na. Pero ang buhay naroon pa rin sa rusak ng kasalanan, walang pagbabago, hindi makakatulong sa iyo ang pag-attend sa iglesia. Kundi dapat isuko ang buhay at mabago. Tulad ng ginawa ni Naaman. Isang salita lang, naniwala siya. Kinumbinsi pa niya ang kanyang hari para siya ay suportahan sa kanyang paniniwala sa isang maikli at payak na testimony ng isang mananampalataya. Ginawa niya kahit siya ay mapahiya sa kanyang mga kasamahan. Lumubog siya ayon sa ipinag-uutos ng isang propeta. Hanggat wala po ang totoong pagsuko ng buhay sa Panginoon, napakasimple lang po ang palaging mensahe para sa kaligtasan. Iyong isuko ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, sumampalataya sa Kanya, talikuran mo ang lahat mong nakaraan, at ikay maliligtas. Napakasimple lang. Pero ang gusto mo, mas maigi para sa iyo, ang umakyat ng 7 bundok at tumapak sa mga nagbabagang mga bubog. Mas gusto mong gawin ang bagay na yun kaysa simpleng believing kay Kristo. Wala. Kailangan lang sumampalataya kay Kristo. Ikalawang aral na dapat nating makita dito sa buhay na ito ni Gehazi. Hindi lahat na nagsasabing lingkod siya ng Diyos. Hindi lahat ng mga lingkod ng Diyos ay dapat mong paniwalaan at magpasakop sa kanila kung hindi mo makita ang totoong ebidensya ng pagiging tunay na lingkod. Kung mahilig sa pera ang lingkod na yun, kung mahilig na siya yung masenso sa kanyang ministeryo, mag-question ka na sa iyong sarili. Wala siyang pagmamalasakit sa kaluluwa mo, kundi pagmamalasakit ko anong makukuha sa iyo. At ikatlong leksyon, huwag tayong basta mamuna sa mga lingkod ng Diyos, kundi magsuri tayo ng ating mga sarili. Tulad kay Gehazi, pinaratangan niya itong si Eliseo, pabaya itong aking Panginoon. Pinabayaan niya yung pagkakataong yun. Huwag muna. Suriin muna natin ang ating sarili. At pang-apat, mag-ingat tayo sa pagsambit ng pangalan ng Diyos. Kung wala kang tamang relasyon sa Kanya. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karera ng Diyos, kundi yun lamang tanging sumusunod sa kalooban ng Ama. At alam natin ang kalooban ng Ama ay ang tayo'y sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo.
mag-ingat tayo sa pagsambit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At panghuli, bagamat tayo ay masabing Christian na, itularan pa rin natin ang naging resulta ng pagiging bagong tao ni Naaman. Generous man. Hindi siya mapagsamantala. Hindi siya nagdududa. Kundi siya ay isang taong bukas, palad sa mga tao na nangailangan. Kahit na siya ay sinamantalahan, hindi niya ito ginantihan ang usapan. Kundi ipinapakita niya lamang ang bunga ng pagbabago ginawa ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, tanong ko lang sa ating pagtatapos. Kanino ka? Kay Gehazi? O kay Naaman? Sana maging Naaman tayo. Maamin na tayo may kitong sa kasalanan, ngunit tinubos tayo ng dugo ni Kristo at may pagpakita sa isang bagong buhay bilang totoong mga tayo na. Panginoon, salamat po sa biyaya ito na aming natanggap. Tunay, Lord, na higit pa sa